Dear Lady Love TV. Billionaire's Lost of Memory. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Over my dead body. Matigas na sabi niya. Wala akong balak na maging kriminal. Ang anak ko lang ang kailangan ko. Nasaan siya? Mami, ubos na yung lactum ko. Wala sa backdoor ng salon kung saan may daan papunta sa bahay nila sa itaas. Sumulpot si Jade. Kulang na lang talunin ni Dina ang bata para itago sa ama. At tulad ng inaasahan, bumaling kay Jade ang tingin ni Gino. Anak, tumingin si Jade sa lalaki. Kumunot ang noon nito. Saka mukhang natakot. Nagtatakbo ito palapit kay Dina. Sino siya, Mami? Anak ako ang daddy mo. Lumapit si Gino sa bata. Pero mabilis na sumiksik si Jade sa tagiliran ni Dina. Ayoko sa kanya, Mami. Mukha siyang bad. Itinago niya ang pagngiti sa narinig mula sa bata. You heard her. Ayaw niya sa'yo. Nagtagi sa mga bagang ni Gino at sa ilang sandali tinitigan lang ang bata. Babalik ako. Maya-maya ay sabi nito, kung hindi mo siya ibibigay sa akin ng maayos, sa korte na lang tayo magkita. Puno ng pagbabanta ang tono nito. Bago tuluyang tumalikod, pinagmasdan ni Gino sandali si Jade. Ang maangas itong mukha. Nakita ni Dina na bahagyang lumambot. Pero hindi yun sapat para basta na lamang nang ibigay kay Gino ang bata. Mahirap yan, sabi ni Jack ng hapong iyon. Nang isauli nito ang kotse. Dahil sa biglang pagsulpot ni Gino, nasira na ang araw ni Dina. Aminado siyang apektado siya sa pagdating nito. At kung hindi nga lamang siya nag-aalala na baka masira ang bakasyon ng mga magulang niya, tinawagan na niya ang mga ito para ihinga ang problemang iyon. Alam niya, problema ang hatid ng paglitaw ni Gino. Pero dahil nandyan naman si Jack, hindi na lang siya tumawag sa mga magulang niya. Kaya nang makita nga niya ito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na agad ang problemang iyon. Kahit naman galit ako, kahit naman ayaw ko, alam ko naman na siya talaga ang ama ni Jade. Naiiyak na sabi niya. Pero Jack, mahal ko si Jade. Saka sigurado ako na mas magiging maganda ang buhay ni Jade sa akin. Ang lalaking yun irresponsable. Kung hindi ba naman, bakit niya pinabayaan si Mila nung nagbuntis siya? Tapos ngayon, basta na lamang siya susulpot at kukunin ang anak niya. At hindi ka papayag na basta ganun lang. Talagang hindi. Hinamon pa ako na magkita raw kami sa korte. Talaga, gigil na sabi ni Dina. Hindi ko mibo si Jack at napailing na lang. Kumonsulta ka muna sa abogado. Hindi pa. Naisip ko na yan kanina pero inuna ko munang asikasuhin si Jade. Tanong siya ng tanong tungkol sa lalaking yon. The nerve. Sukat magpakilalang siya raw ang daddy ni Jade. Ayaw ni Jade sa kanya. Kasabi-sabi, natigilan siya nang maisip ang susunod na sasabihin. What? She made a brief sigh. Ikaw na lang daw yung daddy niya kaysa sa lalaking yon. Napangiti si Jack. Mas gusto niyang gwapo yung daddy niya. Loko-loko, seryosong usapan. Isisingit mo na naman ang pagbubuhat ng sarili mong bangko. Nagbibiro lang. Mukha na kasing aatakihin dyan. Teka, nasaan nga pala si Jade? Hindi ko pa nabibigay sa kanya mga binili kong CDs. Tulog. Pinatulog ko na muna dahil hindi ko na alam ang isasagot ko sa mga tanong niya. Maya-maya na uli iisipin yan. Here, mga pasalubong ko sa'yo. Iniabot ni Jack ang isang malaking paper bag. Napangiti si Dina at tiningnan agad ang laman niyon. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Jack, you're so generous. Halos tili niya. Thank you. Puro weakness niya ang laman niyon. Louis Vuitton bag, Lancome and Max Factor Cosmetics, Fifth Avenue perfume at kompletong makeup applicator and brush. Ang huli, talagang pinabili niya kay Jack noon pa. Magandang klase iyon at mamahalin. Karaniwang professional artist na bumibili niyon. Welcome. Alam ko magugustuhan mo ang lahat ng yan. Oo naman, excited na binalik niya ang mga iyon sa paper bag. Yung para kay na mama, saka ko na lang dadalhin. Gusto ko kasi ako personal na magbigay sa kanila. Okay lang ba yon? Tumaas ang isang kilay ni Dina. Oo, alam ko naman mag-e-emote kang tao. Tukso niya. Sandaling maghahanda nga pala ako ng merienda. Nagpaluto ako ng ginataang mais kay Manang. Gusto mo? Oo, namiss ko ng pagkaing Pinoy. Pumunta sila sa dining area at nagsalo sa merienda. Pero maya-maya, natigilan si Dina. Bakit na naman? Puna agad ni Jack. Alam mo na, si Jade. Ano ka ba, Dina? Huwag kang mag-alalang masyado. Nandito ako. Tutulungan kita.
Hindi na iyon bagong linya pero aaminin niyang naghatid iyon ng kahit pansamantalang kapanatagan sa kanya. Ipinakita ko na sa kaibigan kong abogado yung sulat na iniwan sa ni Mila bago mamatay yung tao. Valid daw naman yon at lalo na't ginawa ilang minuto bago siya binawian ng buhay. At magpasalamat ka rin na hindi inilagay ni Mila sa birth certificate ni Jade kung sino ang ama ng bata. Yun nga lang, may karapatan pa rin maghabol si Gino dahil siya ang ama. Pero dadaan pa raw yun sa proseso like blood test and DNA test para mapatunayan na siya na nga ang ama ni Jade. Sabi ni Jack kay Dina nang sumunod na raw na magkita sila. Ibinaba muna ni Dina ang merienda na inihanda niya para kay Jack. Siyempre pa, pagkaing Pinoy. Kalamay na may matamis na sabaw at masarap na latik. Nagtimpla siya ng sago at gulaman. Nang makita ni Jack ang inihain niya, ganoon na lamang ang lapad ng ngiti nito. Ang sarap naman yan, sabi nito na mukhang hindi pa makapagpigil. Sige na, simulan mo na. Talaga naman para sa'yo yan eh. Ikaw ang nagluto? Tanong ni Jack na kumuha ng pagkain. Alam mong pagdating sa pagluluto, sagot yan ni Manang. Dina, ibig mo sabihin hanggang ngayon wala ka pa rin interes sa kusina? Kung makatawag ka naman para namang hahagupitin mo ako. Hello, saang bansa ka ba galing? For sure sa US hindi naman lahat ng babae interesado sa pagluluto. Baka nga mas marami pa rin ang walang alam sa kusina. Paano yan pag nag-asawa ka? Bakit ko naman po problemahin yun? Hindi pa naman ako mag-aasawa. Matagal pa yon. Napangisi si Jack. Oo nga naman, walang problema. Dahil wala ka namang mapapangasawa. Ayun, sige, ipagdiinan mo pa. Hindi natin alam, bigla pala ako mag-aasawa. Sabi ni Dina at umirap pa. Pumalatak ito. Ang malas naman ng lalaking binabalak mong sagutin. Sino ba lalaking yan at makausap muna ng matino? Baka naman nakainom lang ng lumigaw sa'yo kaya hindi pa nakakapag-isip ng husto. Sagad na sagad ka namang manlait. Ang sarap mong sapukin. Pinanlakihan pa niya ng mata si Jack. Hep, huwag kang mapikon. Hindi kita tutulungan sa problema mo kay Jade. Sige ka. Nakangising pananakot nito. Umuntong hininga si Dina. Mabalik nga tayo sa usapan tungkol doon. Hindi naman kaya mahal sumingil ang abogadong sinasabi mo? Okay lang sa akin kung mahal sumingil. Basta may laban ako pagdating sa korte. Kaunting-kaunti na lang at ka-level niya na yung magkapatid na Fortune. Casual na sabi ni Jack. Ganon? Baka naman kulang pa ang ipon ko na pambayad sa professional fee niya. Huwag namang OA. Ako nang bahala sa professional fee ni attorney. Babaratin natin. Presyong bargain ba? Trust me. Trust me ka dyan. Bakit ganun ang pangalan? Attorney Kulukoy? Totoo bang abogado yan? Francisco Clemencio. Attorney at law. Yan ang nakapaskil sa pinto ng opisina niya. Attorney Kulukoy ang tawag ko sa kanya dahil kalaro ko lang siya dati sa basketball. Mukhang bano. Mukhang nagsasayang lang ng oras at pera sa pag-aaral ng law. Lahat kami, hindi naniniwala makakapasa siya sa bar exam. Wala kasing bukang bibig yun kundi basketball. Palibasa hindi manalo-nalo sa akin. Pero ayun, kasali pa sa top 20 nang lumabas ang resulta. Yan ang napapala nyo. Mga mapanlait kasi kayo. Kansyaw ni Dina. Sige, magaling na abogado yan ha. Kailan ko makikilala? Gusto ko, mapaghandaan ko kaagad si Gino. Ayokong may sabpi na darating dito at saka pa lang ko maghahanda ng depensa. Yan si Dina, Girl Scout, laging handa. Yung pangako mo sa akin ha Jack, tutulungan mo ako. Inihanap na nga kita ng abogado ha. Bukas na bukas din dadalhin ko siya rito. Ayun nga sana kaso may appointment siya. Nang gabing iyon, dumating naman si Gino sa salon at kabaligtaran sa inaasahan ni Dina. Hindi arogante ang dating nito. Mayroon pang ang bit-bit na pasalubong, mga pagkain at laruan para kay Jade. Pwede ko bang mahawakan man lang ang anak ko? Mababa ang boses na sabi nito. Hindi siya sumagot. Sa halip, tiningnan niya si Jade na parang walang balak bumitaw sa pagkakahawak sa palda niya. Isang tingin pa lang, alam na niyang ayaw ng bata sa tunay na ama. Hintayin na lang natin na siya ang kusang lumapit sa'yo. Baka magka-trauma pa ang bata kung pipilitin. Nakita mo naman na parang takot na takot. Nalaglag ang mga balikat ni Gino. Jade anak, ako ang tunay mong daddy. Sunod-sunod na umiling si Jade. Wala naman akong daddy. Hanap pa lang ako ng mami ko ng daddy. Hindi siya ang tunay mong mami. Siya na ang mami ko ngayon. Tili ni Jade saka umiyak ng malakas. Napailing si Dina.
Sorry Gino, mahirap pilitin ng bata. Baka lagnatin pa. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Sinenyasan niya ang kaibigang bakla para ilayo na si Jade. Humugot si Gino ng malalim na hininga. Dina, gusto kong makabawi sa anak ko sa maayos na usapan. Sana, ibigay mo na lang siya sa akin ng maayos kaysa naman umabot pa tayo sa korte. Nagtagis sa mga bagang niya pero pinigil niyang magalit. Madaling sabihin pero alam mong mahirap gawin. Itinuring ko na si Jade bilang anak ko. Kung sana nakakasiguro ako na mapapabuti sa iyo ang bata, hindi ako magdadalawang isip. Pero kilala kita Gino. Tinakbuhan mo si Mila nung panahong kailangan ka niya. Ngayon mo lang naalala ang anak mo. Kung bakit, ikaw lang ang nakakaalam. Aaminin ko sa'yo, ikakasal na ako sa talagang girlfriend ko nang mabuntis ko si Mila. Alam naman ni Mila na nakakompromiso na ako sa ibang babae at hindi ako seryoso sa kanya. Ang sabi niya, tanggap niya ang klase ng relasyon namin. Hindi ko akalaing sasadyain niyang mabuntis. Sabi niya, nagpipil siya. Iniisip niya siguro na kung mabubuntis ko siya, tatalikuran ko ang babaeng papakasalan ko. Katwiran ba yan? Ano naman ang dahilan kung bakit nabuntis mo si Mila? Ikaw pa rin ang ama ng bata. Kung hindi mo mapapanagutan, sinuportahan mo man lang sana. Pero ano ginawa mo? Nawala kang parang bula. Bagong kasal ako, gusto ko magsimula ang married life ko ng maayos. Katwiran ni Gino. Kaya tinalikuran ko ang pananagutan ko kay Mila at kay Jade. Kaya nga nandito ako ngayon, Dina. Ibigay mo na sa akin yung anak ko para mapunan ko ang pagkukulang ko sa kanya. Hindi yun ganoon kadali. Sa murang isip ni Jade, alam niyang inabando na siya ng tunay niyang ama. At huwag ako ang sisisihin mo. Yun ang itananim sa kanya ni Mila sa sobrang galit ni Mila sa ginawa mong pagpapabaya sa kanilang mag-ina. Wala na ako magagawa ron. At wala na rin si Mila para magsumbatan pa kami. Gusto ko lang na mabawi yung anak ko, Dina. Please, ibigay mo na lang siya sa akin ng maayos. Umiling siya. Hindi pwede, Gino. Hindi isang tuta o kuting ang hinihingi mo. Tao si Jade. At hindi pa man namamatay si Mila. Pinalaki namin siya rito. Kami ang alam niyang pamilya niya. Pero dugo ko ang nananalaytay sa kanya. Gasgas na ang linyang yan. Sarcastic na sabi ni Dina. Mas pinapatunayan ang pagiging ama sa pamamagitan ng gawa kaysa sinasabi lang. Tinitigan siya ni Gino. Lumaban din siya ng titigan. Malabo mo talagang ibigay sa akin yung anak ko ano? Sabi nito. Lumutang ang tunay na kaaragantehan. Malabo talaga. Mariing sabi niya. Hindi ako susuko hanggat hindi mo binibigay sa akin yung anak ko. Mas may karapatan ako sa kanya. Patunayan mo yung karapatan mong yan sa korte. Hamon niya. Talaga, magdedemanda ako. Ngumiti lang siya ng sarkastiko. Mabuti at maaga kang dumating ngayon. Sa lobong ni Dina kay Jack. Nagkatanawan kaagad sila ng buwaba ng kotse si Jack. Kaya naman sa salon, ito dumiretso. Bakit? Namiss mo ako? Nakangising sabi nito. Nandito si Gino kagabi. Nung una mabait pa kunwari. Pero lumitaw rin ng tunay na kulay. Magdedemanda raw siya. Pabuntong hiningang sabi niya. Worried na worried ako. Hindi nga ako nakatulog ng maayos. Hindi na lang kita tinext dahil ayoko namang maabala pa kita. Baka makulitan ka na sa akin. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-alala. Mamaya darating na si attorney. Tinuro ko na ito kaya dito na siya tutuloy. Pagkatapos ng meeting niya sa isang client. Malapit lang yun dito kaya madali siya makakapunta. Sigurado ka, may laban ako. Let's always be optimistic. Alam mo Dina, kaysa tumatanda ka sa pag-iisip sa bagay na yan, mabuti pa kayang asikasuhin mo yung bakasyon natin. Nakalimutan mo na yata yun eh. Hindi Mabilis na sabi niya, kahit ang totoo nakalimutan niya na nga. Sandali at tatawag ako sa agency ni Sheila. Sige, makikipaglaro muna ako kay Jade. Nasa taas ba siya? Tutuloy na ako roon. Tumango si Dina. Tapos na siguro siyang paliguan ni Manang. Manonood na sigurado yon ang CD niya. Sige, susunod na lang ako doon pagkatapos kong tumawag. Nang lumabas ng salon si Jack, nagdial na siya. Ilang minuto rin siyang nakikipagkwentuhan kay Sheila bago niya tinapos ang pakikipag-usap. At Cheng, ikaw muna yung bahala rito ha. Aakit ako. Bili niya bago lumabas. Tumango naman ito. Magbabarakay kayo ha. Sabi nito, nanunukso. Treat ni Jack, all expenses paid. Nabubulag ang tumatanggi sa grasya. Mahirap namang mabulag, hindi ba? Paano pa ako magme-makeup? Matagal kayo sa Bora? Sabi niya, 1 linggo. Kasama namin si Jade. Itatawag ko rin kina mama. Baka gusto nilang sumunod doon.
I don't have idea pero baka madali lang pumunta sa Bora kung magagaling sila roon. Kayang-kaya naman nitong patakbuhin ang salon. 1 linggo lang ako mawawala, hindi ba? Oo naman, Dina. Paano si Gino? Baka magwala yun kapag hindi kayo nakita rito. Baka idemanda ka nun ng kidnapping. Kidnapping? Sa akin kaya nakatira si Jade. Ako kaya ang kumukup-kup sa kanya. Siya, papatunayan pa niya sa korte na siya ang ama ni Jade. Tayong lahat dito, pwede nating itanggi na hindi natin siya kilala. Na hindi natin alam na siya nakabuntis kay Mila. Hindi naman kaya itatakas mo na lang si Jade kay Gino? Kaya aalis kayo? Umiling si Dina. Bago sumulpot dito si Gino, inaya na ako ni Jack na magbakasyon kami. At alam niyo naman na anak ang turing ko kay Jade, kaya gusto kong kasama ko yung bata. Saka mabuti nang ituloy namin ang bakasyon. Nakakaturete na rin mayat maya, nandito si Gino. Nasabi ko na sa kanya na hindi ko ibibigay si Jade. Sa korte na lang kami maglaban. Magastos yun. Sana pala inampun mo na lang na legal si Jade pagkamatay pa lang ni Mila. Para mayroon kang mas matibay na pinanghahawakan. Huli na para magsisi. Hindi ko naman kasi iniisip na lilitaw pa ang Gino na yan since inabando na nga niya si Mila at Jade. Saka ako naman, ampon din pero walang naging problema sina mama. Hindi ba? Wala naman naghabol sa akin. Pero magkaiba nga ang sitwasyon. Oo nga, kaya kalaban na lang ako. At Cheng, maliban na lang kung korte ang mag-utos na ibigay ko si Jade sa ama niya, saka lang ako susuko. Kumislap ang luha sa mga mata ni Dina. Pero ayokong isipin yon. Hindi ko yata kakayanin na mawala sa akin si Jade. Mabilis siyang humugot ng malalim na hininga. Makakaakit na nga at baka mapaiyak pa ako rito, sabi niya. Pinasigla ang boses. 10% sa plane ticket, 15% sa cottage ang discount natin. Pinili ko na yung cottage kaysa hotel. Mas mura yon and then pick up natin ang ticket. Bibigyan pa rin daw tayo ni Sheila ng mga discount card sa isang restaurants doon. Ayan ha, Jack, hindi mo masasabing mapapasubo ka sa gastos. Piniga ko na ang husto si Sheila para bigyan tayo ng maraming discounts. Salamat, mabuti siyang kaibigan. Ipakilala mo nga siya sa akin, may asawa na siya. Pinandilata ni Dina si Jack. Wala akong balak na manligaw. Gusto ko lang madagdagan yung kaibigan ko. Ah okay, hayaan mo. Pagkuha natin ng ticket ipapakilala kita sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ni Jack. O yan, si attorney? Nandyan ka na sa harap ng salon? Okay, bababa ako. Pinatay na nito ang cellphone. Nandyan na siya. Magkakausap na kayo. Sandali at pupuntahan ko. Baka pumasok pa sa salon. Pagkaguluhan pa yon. Malakas ang apil nun sa mga bakla. Teka, attorney. Attorney Colocoy rin yung tawag ko sa kanya. Ngumisi ito. Pwede rin, but you can call him Frank. Kulang na lang, mapanganga si Dina na makita ang kasama ni Jack nang bumalik ito. Kasalanan nito kung bakit ang iniisip niyang itsura ng abogado ay mukhang komedyante. Ang sabi kasi ni Jack, mukhang bano ang kaibigan nito, kaya naisip niyang mukha ring lampa. Pero laking kabaligtaran na nakita niya ngayon. Simpatiko, ang matangkad na abogado, mapuputi ang pantay ng ngipin at hindi mukhang bano at lampa. Mukhangan si Jack pa ang kayang-kaya nitong baliyahin sa basketball court. Tumikim si Jack sa pagkangisi. Alam niyang nananadya ito. Pasimple niya itong pinandilatan bago tuloy ang hinarap ang abogado. Ikaw pala si Attorney Clemencio. Call me Frank. Best friend ka pala ni Jack. Ayun lang kita nakilala. Siyempre, itatago ko sa iyong kaibigan ko. Alam kong playboy ka. Baka mamaya pati kaibigan ko mabiktima mo pa. Pabirong saad naman ito. O baka naman may personal kang dahilan. Mukhang nanunok ng sabi ni Frank. Maupo tayo. Seryoso naman sabi ni Dina at nauwi na sa seryosong usapan. Makalipas ang ilang sandali na pag-uulit niya sa kwento ni Jade, tumangutango si Frank. Pwedeng ganito ang gawin mo. Maghahain ka ng petition for adoption kay Jade. Paano si Gino? Lumitaw na siya, sigurado maghahabol siya. At least na isang pa na ang kaso. Wala siyang witness na naghahabol siya unless papanid sa kanya yung staff mo sa salon. Ang ipresenta mong ebidensya para ibigay nga sa iyo ng korte si Jade ay yung sulat na iniwan sa iyo ni Mila. Ganun lang kadali? Siyempre, iimbestigahan nila ang background mo. Titingnan kung karapat dapat ka maging magulang kay Jade. Dalaga ka, hindi ba? Tumango si Dina. Maganda sana kung mag-asawa ka para ang ipipresenta mo sa husgado karapat dapat ka nga maging magulang kay Jade na mabibigyan mo rin ng father image si Jade. Wala naman ako mapapangasawa. You can produce a bogus groom. Alam mo, kapag gusto mong manalo sa korte, lahat ng diskarte gagawin mo. Uso naman ang marriage for convenience. Napatanga siya. Saka napatingin kay Jack.